62.7 kilos na lang ako ngayon at ito yung routine namin araw-araw mga ginagawa ko para mabawasan ng timbang. Hi mga Marikoy, ito yung routine naming buong pamilya ngayon. Sapit ng gabi, maaga namin pinapatulog si Jace para makapag-live selling kami ni Daddy Tano. Lala, si Daddy Tano yung nagtatagal sa live, ako naman yung taga-print ng mga waybill. Natatapos kami ng 11 PM, nagigising kami ng 6 AM dahil may pasok si Jace sa school. Ngayon nga pala, si Daddy Tano yung maghahatid kay Jace dahil hindi pa ako tapos mag-print ng mga waybill at meron din akong kailangan tapusin na trabaho. Sa ginagawa naming alternate ni Daddy Tano, hindi na naninibago itong si Jace. Pagkaalis nga pala nila mga Marikoy, pinag-ready ko na ng pagkain at inumin itong si Ice. Tuwing umaga talaga, nilalabas namin siya para makapagwiwi at pupo siya sa labas ng bahay namin. Bago ko nga siya ilabas dyan mga Marikoy, pinanggigilan ko muna siya kasi napakalaki na niya. Bukod sa napakalaki niya na mga Marikoy, napakahaba na din ang mga balahibo niya. Mapapansin niyo dyan mga Marikoy, sira-sira na yung screen door namin at alam niyo na siguro kung sino yung may kasalanan. Pagkalabas ko sa kanya, medyo naawa ako kasi gusto niya ulit pumasok, pero ayan mga Marikoy, tulad ng sabi ko, magwiwiwi na siya dito sa labas. At habang kumakain siya dyan mga Marikoy, umakyat na muna ako sa kwarto namin para magtimbang. At nagulat talaga ako dahil wala na akong 63 kilos. Tapos bumaba na ako para kunin sa pantry yung Shepu Apo at saka Beauty White Capsule. Siyempre kahit 62.7 kilos na lang ako mga Marikoy, gusto ko maging consistent sa ginagawa ko. Matagal ko na nga sinasabi sa inyo na napakalaki nang naitulong sa akin ng Shepu Apo at saka Beauty White Capsule. Lalo na itong Shepu Apo, more than 2 years ko na yung iniinom mga Marikoy. Yun, sinasabay ko na siya sa Beauty White Capsule. At naging routine ko na tuwing umaga ko ito iniinom. At ang effect niya nga sa akin, nawawala yung mga cravings ko. Meron kasi itong Garcinia Cambogia mga Marikoy. At bukod sa nakakatulong siya sa pagbabawas ng timbang, nakakapag-glow din siya ng skin. Mating na nga pala si Ate Christine at naisipan ko na pagtimpla din siya ng Shepu Apo. Binigyan ko na siya ng ganito mga Marikoy, pero alam ko madalas nakakalimutan niya din na uminom. Tulad na lang ng mga ngipin niya, nakalimutan niya namang suotin ngayon mga Marikoy. Niloloko ko siya dyan at natawa nga siyang bigla. Kung sure na ako na inubos niya talaga yung Shepu Apo, iniwan ko na siya, tumakyat ako dito sa taas. At tinuloy ko na nga yung pagpiprate ng mga waybill ng mga pa-orders namin na asikasuin ni Daddy Tano. Dahil maaga pa mga Marikoy, naisipan ko na magresibo ng pag-a-affiliate ko. San kasi nakakalimutan ko na meron pala akong kinikita na komisyon at hindi ko nakukuha dahil hindi ko nireresebuhan. Dahil taggipit na ngayon at kailangan ko ng pera, kaya naalala ko na sila. Abala ako dito, abala din si Ate Christine na magligpit ng mga kalat. Pasuyo na nga din pala ako sa kanya, napakuluan niya yung karne para sa lulutuin ko. Kadating naman ni Daddy Tano, uminom lang siya ng tubig tapos umalis na siya ulit. Sa kanya kasi nakatoka yung pagpapak ng mga orders. Katapos ko naman nagresibo, umalis na din ako para sunduin si Jace. Aktong nakarating nga ako sa school, nandito na siya sa labas. Buti na lang mga Marikoy, walang masyadong traffic kaya nakarating kami kagad sa bahay. Pagkadating namin mga Marikoy, nagsasabi siya sa akin na gutom na daw siya. Sabi ko sa kanya, magtiis muna siya ng ilang minuto dahil magluluto pa lang ako. At eto na nga mga Marikoy, walang pahinga-pahinga, magluluto na ako ng kaldereta. Dahil napakuluan na ni Ate Christine yung karne na lulutuin ko, kaya magigisa na lang ako. Naku nga pala, nilagay sa kawali, mantika, tapos nilagay ko na yung bawang at saka sibuyas. Kaluto naman ng bawang, sibuyas mga Marikoy, niluto ko yung carrots at saka patatas. Nanggal ko nga pala muna yung sibuyas at bawang, pero nagtira ako ng konti pang dagdag lasa. Kailangan ko kasi mapalambot itong carrots at saka mga patatas. Pagkalambot mga Marikoy, binalik ko na yung sibuyas at saka bawang at saka bell pepper. Tapos nilagay ko na yung karne ng baboy at saka manok. At naglagay na nga din pala ako ng asin, syempre pang dagdag lasa. Aamoy nga pala ni Ice yung niluluto ko, kaya lumapit siya sa akin. Sabi ko sa kanya, kapag matigas ulit yung ulo niya, iluluto ko na din siya, charot. Ang dami niya na kasing nasisirang gamit mga Marikoy, isa na nga sa nasira niya yung lisensya ko, yung card holder ko, tsaka yung bag ko. Narinig ako ni Jace mga Marikoy, akala niya totoong lulutuin ko si Ice, kaya kinuha niya sa akin. Anyway, nilagay ko na nga pala kagad yung tomato sauce, tomato paste, at na rin yung reno at naglagay na din ako ng konting sabaw. Tapos sinilip ko si Ice at Jace mga Marikoy, yun nga yung ginagawa nilang dalawa, nagkukulitan sila. Sumobra nga pala sa lambot yung karne ng baboy at manok mga Marikoy, mukhang nakalimutan ni Ate Christine. So, ayos na din kasi mabilis ko ding nailuto. At pagkaluto, kumuha na nga ako ng kanin at nilagyan ko na nga ng sabaw para makakain na si Jace. Sinauna ko na siyang pinakain mga Marikoy, kapag kasi sumabay ako sa kanya, ayaw niya yung kinakain ko. Kita pa lang niya, alis na siya at hindi na siya kakain. Sa totoo lang, hindi ko pa talaga napipil yung gutom dyan sa mga oras na yan. Kaya habang kumakain si Jace mga Marikoy, nakipagbanding na muna ako sa kanilang dalawa ni Ice. Nakakatuwa din na hindi ko na kailangan subuan pa itong si Jace. Tinutulungan ko na lang siya sa pagkat ng karne. At may mga times na habang kumakain siya, kinukulit siya ni Ice, kaya nilagay
ilalagay ko na muna si Ice dito sa misters namin. Pagkatapos naman kumain ni Jace, ako na yung kumain mga Marikoy. Kahit busog pa yung nararamdaman ko, kailangan kong kumain. Caldep nga pala itong ginagawa ko at ngayon nga hindi ako magkakanin. Alas karne lang na walang taba yung kinakain ko. Na merong patatas at saka carrots. At every time na kumakain ako mga Marikoy, hindi nawawala yung pomelo. At sa buong araw mga Marikoy, ito na yung pinaka-heavy meal ko. Pagsapit ng gabi kasi halos pomelo na lang or prutas or gulay yung kakainin ko. At dahil busog pa nga yung pakiramdam ko, kaya yan hindi ko naubos yung kinuha kong pagkain. Tapos nakadalawang slice lang ako ng pomelo at okay na ako dyan. At bago ako maligo mga Marikoy, sinilip ko muna si Jace at Ate Christine kung ano yung ginagawa nilang dalawa sa kwarto. Tok, 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 tok. Again. Following.